Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin ang mga naging pahayag ni Elaine Maliksi patungkol sa kanyang ikalawang champion at si Coach Luigi Trillo, kung gaano nga ba katagal magkakilala ang dalawa sa isa't isa at kung ano nga bang mas masarap na kampyonatong naranasan ni Elaine Maliksi, yung sa San Mig Coffee Mixers o etong sa Meralco Bulls. Tara, sama-sama natin pag-usapan at talakayin yan matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Unahin na po natin si Coach Luigi Trillo ng Meralco Bulls. Pwedeng hindi pa nga po gaanong pamilyar or gamay ni Coach Luigi Trillo ang pagiging head coach nang palitan niya si Coach Norman Black, pero may nag-iisa pong manlalaro ng Meralco Bulls ang sanay sa kanyang sistema. Matagal na nga pong nakaraan, yan nga po ay si Elaine Maliksi. Ikinatuwa nga po ni Elaine Maliksi ang pagkakapromote kay Coach Luigi Trillo, ang coach na nagbigay sa nasabing Meralco Bulls gunner ng isa sa kanyang pinakamalaking pagkakataon bilang baguhan sa Cebuana Louvillier Gems sa PBA D-League. Narito po si Elaine Maliksi sa ulat ni Carlos Acamos ng Spin.ph. Medyo matagal ko nang kasama si Coach Luigi Trillo. Siya yung nagbigay sa akin ng malaking pagkakataon bago ako magpa-drop sa PBA. Kasama nga ni Coach Luigi Trillo si Elaine Maliksi matapos siyang manalo ng MVP sa kauna-unahang pagkakataon ng PBA D-League noong pong 2011 Foundation Cup, kung saan pinangunahan nga po ni Elaine Maliksi ang arangkada ng Cebuana Louvillier Gems sa finals bago sila sinagasaan ng NLEX Road Warriors na noon po ay nasa PBA D-League pa bago po umakyat ng PBA. Narito po ang pagpapatuloy ng pahayag ni Elaine Maliksi sa ulat pa din ni Carlos Acamos. Binibigay niya sa akin ang higit sa pagpapahalaga. Nung magpa-drop ako, ang pinaka big break ko noon kasi noong nasa college ako talagang injured ako. Tapos isang taon in UAAP. Sabi po iyan ng dating UST star at 2011 8th overall pick ng Barako Bull na alam ko po, pagkakaalam po natin ay na-trade din po sa Petron Blaze Booster na ngayon nga po ay San Miguel Beermen. Ngayon nga po ay 11 years na siya sa PBA at muli niyang nakasama si Coach Luigi Trillo. Matagal din po naging assistant coach ni Coach Norman Black si Coach Luigi Trillo. Pero ikaw, tayo, ako, lahat tayo alam naman natin ang kasalukuyan pong programa ni Coach Nenad Vucinic ang siyang tumatakbo sa Meralco Bulls. Hindi po yan programa ni Coach Luigi Trillo, but then again, alam din po natin ang hard work ng isang mga ng coaches. Ako, as a coach, kung titingnan po natin yung aggressiveness, hustle, pagiging determinadong manalo ng bawat player ng Meralco Bulls, pag pinapasok sila, lahat gustong makahelp sa kanilang team. Pero itong si Coach Luigi Trillo, kilala naman po natin na nabigyan po ito ng magandang parangal noong pong 2013. Pinarangalan nga po siya, si Coach Luigi Trillo, bilang 2013 PBA Press Corps Coach of the Year. Matapos nga pong pamunuan ang Alaska Milk, dyan din po nagsimula si Coach Luigi Trillo nang pamunuan po niya ang kampyonato bilang assistant coach po siya dyan ni Coach Tim Cone. Mga shooters, dahil sa bago po siya napunta ng Meralco, naging assistant po siya at naging head coach pa ng Alaska. Naging assistant siya ni Coach Tim Cone at naging head coach ng Alaska Kalaunan bago po siya pinalitan ni Coach Alex Compton. Mga shooters, narito pa rin po ang dagdag na pahayag ni Elaine Maliksi sa ulat pa rin ni Carlos Acamos ng Spin.ph. Lagi niya akong binibigyan ng tips and advice na sa tingin ko, kung sa tingin niya kung paano pa ako mag-improve. Kapag may mali ako na nagagawa, siya talaga yung unang kritiko ko. Minsan hindi ako sang-ayon sa kanya, pero matapos yan, marirealize ko, oo nga may point naman. Lagi akong binibigyan ng importansya sa kanyang mga sinasabi. Kasi lahat naman binibigyan niya ng pagkakataon kung sino yung makikita niya na maganda ang nilalaro. Siya yung binabalik-balik niya. Sa tingin ko, pareha siyang coach. Kasi talagang binibigyan niya ng pagkakataon, dagdag at pagtatapos po na pahayag ni Elaine Maliksi. Isa pong babalikan po natin ng isang maikling pagkakataon. Ang magbalik taraw po tayo mga shooters.
sa isang interview po ni Alain Maliksi. Natanong siya kung ano ang pinakamasarap na pakiramdam yung unang champion niya sa San Mig Coffee Mixers under Coach Tim Cone. At ang sagot po ni Alain Maliksi ay eto nga pong sa Meralco Bolts. Kahit nga daw po nakakuha siya ng kanyang kauna-unahang Grand Slam champion. Again, drop po siya ng 2011 na Grand Slam siya, 2014, 2015 season ng PBA. Sa mga panahong yan, hindi pa po veteran may tuturing si Alain Maliksi. Pero hindi na rin po siya rookie dahil sophomore na po siya sa mga sandaling yan. Tanong lang po sa kasaysayan po ng PBA, ilang players ba ang nakakuha ng Grand Slam during the sophomore years? Iilan lang po yan. Kaya para sa akin, sa sarili ko pong opinyon at pananaw, siguro mas masarap sa pakiramdam ang manalo ka ng Grand Slam kasi bibihira lang sa isang team dito sa PBA ang may Grand Slam, mga shooters. Sino-sino ba ang mga may Grand Slam dito? Di ba itong Alaska Milkmen ni Coach Tim Cone na pinanggalingan ni Coach Luigi Trillo, 'di ba? Pero hindi po siya pasok si Coach Luigi Trillo sa Grand Slam po na nakamit ni Coach Tim Cone sa pagkakaalam ko po, mga shooters At syempre, under naman po ni Coach Norman Black kung saan naging Grand Slam din po si Coach Norman Black diyan po sa San Miguel Beermen. At syempre, ang San Mig Coffee Mixers pa din ni Coach Tim Cone na kung saan kasama po diyan si Alain Maliksi. Again, tama, no? Mga panahong yun, mga shooters, na Grand Slam po ang San Mig Coffee Mixers. Ni Coach Tim Cone ay nasa line na po nila si Alain Maliksi. Part po siya ng man rotation ni Coach Tim Cone. Pero, before po ng Game 1, nagka-injury po siya. Kaya hindi po siya nagamit. But then again, part pa din siya ng PBA Grand Slam under the Coffee Mixer by Coach Tim Cone. Para sa akin, pinakamasarap po sigurong kampyonato ito pong nakamtan ni Alain Maliksi or parehas na masarap sa pakiramdam na magkaroon ka ng kampyonato. Yun yung safe na sagot para sa akin. Magkaroon ka ng Grand Slam at syempre kauna-unahang kampyonato para naman sa Meralco. Pinakamaganda po siguro at pinaka-safe na kasagutan mga shooters. Dahil nung tinanong siya, ano ang masarap? Naging part ka ng Grand Slam champion or ngayong sa Meralco? Ang sagot po kasi ni Alain Maliksi dito, mga shooters, yung sa Meralco kasi nga daw po part po siya ng core ng Meralco. But nung time po kasi nung nasa Coffee Mixer po siya ay reliever lang siya, pamalit lang po siya rito at ang mga player nga daw po diyan ay itong po sila James Yap, Mark Pingris, Mark Baroka, 'di ba? Peter June Simon. So yun po yung mga dati po talagang mga ginagamit ni Coach Tim Cone. Pero then again, mga shooters, kasama po siya dun sa man rotation. Nagka-injury nga lang po si Alain Maliksi. Kung matatandaan at panunurin, babalikan po natin yung mga larong yan ng Magnolia or ng Coffee Mixers, mga shooters, na ngayon po ay Magnolia. May mga pagkakataon po dyan na kumakamada si Alain Maliksi at nabababad po siya under Coach Tim Cone, mga shooters. Kaya siguro para sa akin, pinakamasarap pa rin na kampyonato para sa isang player ang magkaroon ka ng Grand Slam champion dito po sa PBA. Again, tatatlong kupunan pa lang ang nagkakaroon ng Grand Slam champion dito po sa PBA. Pero siyempre, pinaka-safe na sagot dyan, parehas. Para na lang walang masabi ang ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, i-comment nyo po dyan sa baba at pag-uusapan po natin yan ang inyong mga comment. Ingatin, God bless everyone at Jorn.